Hello mga idol, shoutout nga pala kay Edito Sulima at sa kanyang bagong dalawang recruit na tropa na si Ricky at Angelo ay mabuhay po kayo dyan mga idol. At dahil sa mga tropa natin na naninirahan sa ibang planeta ay malapit na tayo bisitahin ng mga alien. Shoutout rin pala sa magandang asawa ni idol na si Christy Soragal at sa iba nating mga solid supporters dyan ay mabuhay po kayong lahat. Shoutout rin pala sa mga zombinatics natin dyan at sa mga taga-bilibid dyan ay susunod na po ako sa inyo mga idol. At muli po nagpapasalamat ako sa lahat na walang sawa na sumusuporta sa akin araw-araw ay mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Pasensya na po kung hindi ko lahat ma-shoutout kasi ang sobrang yung dami na nagpapa-shoutout sa akin mga idol. At sa kasunod nito ay inihayag ni Taekyang na ang konsepto ng martial arts ay matagal nang naglaho sa kasalukuyang panahon. Dahil kahit na ang mga close-ranged hunters ay hindi pipiliing mag-focus sa hand-to-hand combat tulad ng mga dark hunters na si Lim Yongjun, at sa halip daw nito ay mas pinipili pa nilang gumamit ng mga armas sa pakikipaglaban. At wika pa ni Taekyang na makatwira naman daw ito dahil ang hand-to-hand combat ay halos walang silbi pagdating sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Pero kahit na ganito pa man ay medyo kakaiba pa rin itong tingnan kumpara sa orihinal na mga galaw. Ngunit nagtataka na tinatanong ni Taekyang sa kanyang isip na kung sinasabi ba nila na ang teknik ng martial arts na ito ay naipapamana hanggang sa modernong panahon. At dahil sa kanyang pagtataka ay tinanong niya si Park Ji-hoon na kung saan ba niya natutunan ang pinakita nitong teknik kanina. At habang nakadikit ang pagmumukha ni Park Ji-hoon sa sahig ay galit niyang inihayag sa bida na siya daw ay kanyang bitawan bago pa man daw niya napagsisihan ang lahat ng ito. Tumugon naman sa kanya si Taekyang na kung saan daw siya humuhugot ng kanyang lakas at enerhiya matapos ang ilang mga pambubugbog nito sa kanya. Kaya't sa puntong ito ay patuloy na pinaghahampas ni Taekyang ang kanyang ulo sa sahig. Pero sa kasunod nitong galaw ay kaagad nagpahayag si Park Tae-sob sa bida na siya daw ay tumigil na. Sa sandaling ito ay tumingin ng maangas si Taekyang at lumipat ang pansin nito sa kanya. At dito ay tinanong niya si Park Tae-sob na kung ang hinayupak daw ba na lalaking ito ay kanyang anak. Ngunit tumanggi naman si Park Tae-sob at sinabihan ng bida na hindi daw sila magkaugnayan dalawa. Tumugon naman ang bida na kung ganun daw ay hindi na niya ito trabaho at labas na daw siya dito sa kanilang gulo ni Park Ji-hoon. Wika pang babala ni Taekyang kay Park Tae-sob na hindi niya daw masabi kung ano ang magagawa niya sa kanya kung makikialam daw siya muli sa kanila. Nagsalita naman si Park Tae-sob na nakakatakot daw ang mga pahayag ni Taekyang, ngunit mayroon pa daw siyang natitira na respeto sa mga kabataan kaya't ayaw niyang makipaglaban sa isang mas bata na tulad niya. Subalit inihayag rin niya na si Park Ji-hoon daw ay isang mahalagang kasosyo nito sa kanyang negosyo, kaya't mapapahamak daw siya ng labis kung masasaktan niya ito ng lubusan. At muli niyang inihayag kay Taekyang na bitawan na daw niya si Park Ji-hoon ngayon. Nagpahayag naman ng bida na kung ang ibig ba niyang sabihin sa kanya ay si Park Ji-hoon ang manggagawa na ipinadala ng kasosyo nito sa negosyo. At wika pa ng bida na kung bakit niya lang daw hinahayaan na utus-utusan lang siya nito, dagdag pang katanungan ni Taekyang kung bina-blackmail ba siya ng taong nasa likod nito. Sumagot naman si Park Tae-sob na hindi niya daw inaasahan na ganito siya katalino mag-isip ngayon, sapagkat sinabi daw sa kanya noon na bobo daw mag-isip si Taekyang. Kaya naman namangha siya ng labis sa ating bida. Kasabay nito ay makikita na ginagamit ni Park Ji-hoon ang kanyang kakayahan sa kanang kamay nito upang makawala sa mga kamay ni Taekyang. At sa kasunod nitong galaw ay nagawa ni Park Ji-hoon na makabangon at makaalis sa mga pinaggagawa ni Taekyang, kung saan siya ay galit na nagpahayag sa bida na napaka-bastardo niya daw klaseng tao. Ngunit sa isang mabilis na galaw ay sinuntok siya ni Taekyang sa kanyang tiyan, kung saan siya ay napuruhan ng labis at halos mawalan rin ito ng hininga. At dahil sa sobrang lakas na pagsuntok ni Taekyang ay nagawa niya itong patalsikin ng ilang metrong distansya mula sa kanyang kinatatayuan. At dito ay makikita na si Park Ji-hoon ay tumilapon sa isang sulok ng pader na nilalagyan ng mga libro. Matapos niya itong suntukin ay agad na lumingon si Taekyang kay Park Tae-sob at nagsalita sa kanya na nagawa na daw niya ang mga kagustuhan nito na bitawan si Park Ji-hoon. Kaya't sa mga oras na ito ay muli nitong tinanong ang matanda kung nasisiyahan na ba siya ngayon sa kanyang ginawa. At habang nakatitig si Park Tae-sob kay Park Ji-hoon ay agad na nagpahayag siya sa bida na napakapilosopo daw nito klaseng bata. Tumugon naman ang bida sa kanya na mas mabuti na lang daw na ito lamang ang kanyang ginawa,
Dahil kung tutuusin daw ay mas mabuti na lang siya kumpara sa mga tao na namumutol kaagad ng braso para magbigay lang ng isang babala. Kasabay nito ay napansin ni Taekyang ang nahulog na cellphone ni Park Ji-hoon sa sahig, kung saan inihayag sa kanya ni Park Tae-sub na kahit daw siya mismo ay hindi rin nagustuhan ang taong tinutukoy nito. Pero kung siya ay kanyang tatanungin ay mas mabuti sana daw para sa kapakanan ni Taekyang na kung susundin nito ang kanyang mga payo sa kanya. Kasabay nito ay makikita na nakaupo si Park Ji-hoon sa sahig matapos itong pabagsakin ng bida. At dito ay nagtanong si Taekyang kung sino ba talaga ang taong tinutukoy ni Park Ji-hoon sa kanya. Sumagot naman si Park Tae-sub na hindi daw niya maaari na sabihin ito sa kanya, at kahit pa man nasabihin daw niya ito ay tiyak na hindi pa rin daw mawawala ang galit ni Taekyang sa kanya. Sa kasunod nitong galaw ay agad na kinuha ni Taekyang ang nahulog na cellphone ni Park Ji-hoon at nagpahayag kay Park Tae-sub na kung ayaw daw nila sasabihin ay siya mismo daw ang hahanap sa kanya. At dito ay makikita na sinusubukang siyasatin ni Taekyang ang cellphone ni Park Ji-hoon. Ngunit sa kanyang hindi inaasahan ay kinakailangan pala ng face recognition at fingerprint ni Park Ji-hoon upang mabuksan nito ang kanyang cellphone, kaya't ng mga oras na ito ay napamura na lamang si Taekyang. At dahil dito ay agad niyang tinawag si Park Ji-hoon at sinabihan na lumapit daw siya sa kanya para i-unlock nito ang kanyang cellphone. Wika pa ni Taekyang na sumunod daw siya sa kanyang sinasabi kung ayaw daw niya na siya pa mismo ang magtatanggal sa kanyang mga mata at daliri. Ngunit bigla na lamang mayroong gumulong na isang bote ng potion na siyang walang laman na nanggaling sa pwestong binagsakan ni Park Ji-hoon, kung saan nagbigay ito ng pagtataka kay Taekyang. At ang potion pala na yun ay siyang ininom ni Park Ji-hoon upang magbigay sa kanya ng isang malakas na puwersa at nagpagaling sa sugat na kanyang natamo mula kay Taekyang. At kasabay nito ay nagsisimula ng magliyab ang isang napakatinding aura sa kanyang buong katawan. At dito ay kanyang pinayuhan si Taekyang na kung hindi ba niya natutunan ng isang mahalagang bagay na huwag mag-alis ng tingin sa kalaban hanggang sila ay humihinga pa. Sa puntong ito ay napabuntong hininga na lamang si Taekyang at nagsalita na isa na namang potion daw ang ginamit ng kanyang kalaban. At sa kasunod nito ay nagpahayag si Taekyang na ang patakarang sinasambit daw ni Park Ji-hoon ay naaangkop lamang kung halos magkadikit lamang ang agwat ng kakayahan ng bawat isa. Kaya hindi daw ito naaangkop sa kanya sa mga ganitong sitwasyon dahil siya ay isang mahina. Kaagad namang nagsalita si Park Ji-hoon na kung ano daw bang kalokohan na naman ang kanyang sinasambit. At sa kasunod nitong galaw ay nagsimula na si Taekyang sa paggamit ng kanyang malakas na enerhiya ng chi, kung saan unting-unti na itong dumadaloy sa kanyang katawan. Wika pa ni Taekyang na hindi niya man daw alam kung anong uri ng teknik ang kanyang ginamit o natutunan, ngunit ang mundong pinanggalingan nilang dalawa ay hindi daw magkapareho. At inihayag rin ni Taekyang na siya daw ay isang hinayupak na bobo at walang kakwenta-kwentang tao. Kasabay nito ay makikita ang siyang napakainit na apoy ng aura ng Scorching Clan na siyang ginamit ni Taekyang sa mga sandaling ito. At dahil sa sobrang init ng umaapoy na aura ni Taekyang ay agad na nadama ni Park Tae-sub ang mainit nitong apoy at napansin na ang kakayahang pinakita ng bida ay hindi pangkaraniwan. At dito ay inihayag rin ni Park Ji-hoon na hindi din daw siya makapaniwala na magagawa ito ni Taekyang. Kaya't sa puntong ito ay tinanong ni Park Ji-hoon ang bida kung paano daw niya nagawang makakuha ng ganitong kalakas na kakayahan. Dito ay matatanaw ang matinding pagsiklab ng mga apoy sa paligid ng kwarto, at sa kasunod nito ay sumagot si Taekyang na nagawa na daw niyang sabihin ang lahat sa kanya, kung saan muli nitong inihayag na ang mundong pinanggalingan daw nila ay hindi magkapareho. Sa kasunod nitong galaw ay agad na lumingon si Park Ji-hoon sa kanyang guildmaster, kung saan inihayag niya sa kanya na kinakailangan na daw niyang tumulong sa kanya. Kasabay nito ay makikita ang seryosong pagmumukha ni Park Tae-sub at nagtanong sa kanya kung pwede daw ba nitong tanggihan ang kanyang hiling. Sumagot si Park Ji-hoon na ang gumagawa daw ng tamang desisyon ay pinaparangalan, habang ang mga hindi ay pinaparusahan. At nasisigurado daw niya na alam din niya ng mabuti kung paano nito tinatrato ang mga bagay-bagay ng kanilang big boss. Sumagot naman si Park Tae-sub na punong-puno na daw siya sa mga ganitong uri ng bagay, kung saan ang kanyang kanang kamay ay nakatago sa likod ng kanyang katawan. At dito ay mayroon siyang kinuha mula sa kanyang likuran na isang hawakan ng sandata. Kung saan sa mga oras na ito ay iniharap niya ito sa kay Taekyang habang ang kanyang nakatagong aura ay pinapadaloy nito sa kanyang hawakan ng espada. Sa puntong ito ay nagawa ni Park Tae-sub na buuhin ang malaking espada nito sa pamamagitan ng kanyang kasanayan.
kung saan ang buong aura nito ay kumakalat sa kanyang katawan. At dito ay kanyang sinambit na huwag daw siya nito pilitin na gumamit ng kanyang lakas. Matapos nito ay tinawanan siya ng napakalakas ni Park Ji-hoon at nagsalita sa bida na ito na daw ang kanyang katapusan. Tumugon naman ang bida ng mapanuksong sagot na kung natitiyak ba niya na kaya siya nitong tapusin. At dito ay inihayag ni Taekyang sa kanya na siya lang daw ang makapagdesisyon nito kung sinong buhay ang mauunang matatapos sa kanila. At dito ay unting-unti nang nilalabas ni Taekyang ang kanyang sibat, kung saan siya ay nagsalita kay Park Ji-hoon na huwag daw siyang bobo kung makipagsagot ito sa kanya. Matapos ang ilang minuto ay nagsimula na ang bakbakan sa ika-19 na palapag ng gusali ng Myeongdong Guild, kung saan matatanaw sa labas ng kanilang gusali ang pagtalsik ng mesa mula sa bintana ng gusali. At sa kasunod nito ay tumilapon rin sa bintana ang ilang mga kagamitan sa loob ng kwarto ni Park Ji-hoon, kung saan sa loob nito ay makikita na pinagtutulungan nilang dalawa ni Park Ji-hoon at Park Tae-sub ang ating bida na si Taekyang. Dito ay makikita ang walang tigil na pakikipagsalpukan ng kanilang mga sandata habang si Taekyang ay makikita na walang tigil nitong nagagawang depensahan ang lahat sa kanilang mga atake. At sa kasunod nitong galaw ay muling umabante si Park Tae-sub at nagbigay ng isang malakas na pag-atake kay Taekyang. Ngunit malaki na rin ang pinagbago sa kakayahan ni Taekyang kaya't ang lahat sa mga ataking ginawa ni Park Tae-sub ay nagawa nitong sanggahin. Pero humanga rin si Taekyang sa lakas na tinataglay ni Park Tae-sub kung saan nagsalita ito sa kanyang kaisipan na isang tunay daw talaga siyang bayani ng digmaan na tumulong rin noon ng malaki sa dakilang kalamidad na nangyari noon. At habang abala si Taekyang sa paglaban kay Park Tae-sub ay agad namang sumugod ng paabante si Park Ji-hoon at sinundot nito ng kanyang hinahawakang espada si Taekyang. Ngunit dahil sa bilis na tinataglay ni Taekyang ay nagawa nitong makailag sa kanyang pag-atake. Kasabay nito ay napa-atras ng bahagya si Taekyang matapos magtulungan ng dalawa sa paglaban sa kanya. At dito ay napagtanto ni Taekyang na mukhang mas mataas pa daw ang tinataglay na mana ni Park Tae-sub kaysa sa kanya. Kung saan makikita dito ang napakatinding paghampas ni Park Tae-sub ng kanyang espada patungo sa depensa ni Taekyang, at dahil sa tinataglay nitong puwersa ay muli na namang napaatras ang bida. Ngunit kahit daw na mayroong malakas na kakayahan ang mga hunter ay wala naman daw silang napaka-epektibong pamamaraan ng paggamit ng kanilang chi. At dito ay inihayag ni Taekyang na kahit daw ang mas pinakamataas na uri ng hunter na tulad ni Park Tae-sub ay hindi rin marunong gumamit ng kanilang chi. Kasunod nito ay nagbigay si Taekyang ng isang mabilisan na pag-atake patungo kay Park Tae-sub na siyang tinataglay ng kanyang malakas na uri ng kanyang kakayahan. Ngunit kaagad namang napansin ni Park Tae-sub ang ginawa nitong pagkilos ni Taekyang, kaya't dali-dali nitong inilapat sa harap ang kanyang malaking hawak na espada upang harangin ang pag-atake ni Taekyang. Kung saan makikita dito na halos dalawang kamay na ni Park Tae-sub ang nakaalalay sa kanyang espada upang pigilan ang malakas na pag-atake ng sibat ni Taekyang. At dahil sa tindi ng lakas na tinataglay ni Taekyang ay hindi na nito nakayanan ni Park Tae-sub, at dahil dito ay unting-unti nang bumabagsak ang kanyang tuhod sa sahig. At sa kasunod nitong galaw ay walang tigil na pinaghahampas ni Taekyang ang hinahawakang espada ni Park Tae-sub, kung saan paulit-ulit niya itong pinaghahampas ng kanyang sibat upang tuluyan na nitong pabagsakin ang matanda. At habang abala si Taekyang sa pagbibigay ng mga pag-atake kay Park Tae-sub ay kaagad na kumilos ng palihim si Park Ji-hoon sa kanyang likuran upang atakihin ito si Taekyang. At dito ay naghanda siya ng isang direktibang formation ng kanyang pagsugod para tuluyang tapusin ito si Taekyang, kung saan ang kanyang buong aura ay dumadaloy patungo sa kanyang hinahawakang sandata. Ilang sandali nito ay agad na sinugod siya ni Park Ji-hoon gamit ang isang opensibang pag-atake at sinigawan si Taekyang na ito na daw ang kanyang katapusan. Ngunit kaagad naman itong napansin ni Taekyang kaya't lumingon ito ng tingin sa harap ni Park Ji-hoon at mabilis nitong iniharap ang kanyang sibat. At matapos nito ay nagawang sanggahin ni Taekyang ang kanyang pag-atake, kung saan tumama lamang ang sandata ni Park Ji-hoon sa bakal na parte ng kanyang sibat. Pero sa kanyang hindi inaasahan ay bigla na lamang pinadulas ng paabante ni Park Ji-hoon ang kanyang matulis na sandata. Kung saan sa puntong ito ay matagumpay na nagawa ni Park Ji-hoon na bigyan ng sugat si Taekyang sa kanyang dibdib gamit ang isang mahusay na diskarte sa pakikipaglaban. At dito ay makikita na nagtamo si Taekyang ng mahabang sugat sa kanyang dibdib, kung saan inihayag niya kay Park Ji-hoon na napaka-interesante daw nitong tao.
At wika pa ni Taecyeon na kung ang lalaking mastermind ba na tinutukoy niya ay siyang nagturo sa kanya ng ganoong galaw. Kasabay nito ay makikita ang matulis na parte ng sibat ni Taecyeon na nakatutok sa leeg ni Park Ji-hoon. Kung saan nagsasalita si Park Ji-hoon na itikom na daw ni Taecyeon ang kanyang bibig. Dahil wala daw karapatan ng isang tulad niya na hunter na pag-usapan ang tungkol sa lalaking iyon. At sa kasunod nitong galaw ay sinipa ni Taecyeon ang kanyang tuhod kung saan bumaluktot ito at nabali dahil sa lakas ng pagsipa ni Taecyeon. At dahil dito ay agad na nagbigay ng pagkagulat ito kay Park Ji-hoon at hindi kaagad nakapagbigay ng kanyang reaksyon. At sa kasunod nito ay maririnig ang boses ni Park Ji-hoon na umaaray sa sobrang sakit. Kasabay nito ay makikita si Park Tae-sub na nasa tabi ni Taecyeon at nakaupo sa sahig habang sinasambit nito na mukhang matanda na daw talaga siya para sa mga ganitong klaseng labanan. Matapos nito ay walang tigil na kinukutsa siya ni Taecyeon habang sinisipa nito si Park Ji-hoon, wika pa ng bida na kawawa naman daw siya dahil mukhang hindi na daw niya magagamit ang anumang teknik na natutunan niya ngayon. Ngunit sa hindi inaasahan ni Taecyeon ay bigla na lamang may isang malamig na boses na nagsalita sa kanyang likuran na siya daw ay tumigil na. At dahil dito ay nabigla si Taecyeon kung saan huminto ito ng ilang saglit matapos marinig ang boses ng isang misteryosong lalaki. Dito ay nagawang mag-isip ni Taecyeon na mukhang isa daw itong mapanganib na tao, sapagkat hindi niya man lang daw napansin ang presensya nito noong ito ay lumapit sa kanya. At dahil dito ay mabilis na kinuha ni Taecyeon ang kanyang sibat at winasiwas nito sa kanyang likuran, ngunit nagbigay ito ng pagtataka sa kanya matapos makita na wala pala sa kanyang likod ang misteryosong lalaki. At sa kasunod nitong galaw ay agad nakita ni Taecyeon ang pagmumukha ng misteryosong lalaki na siyang tinutukoy ni Park Ji-hoon sa kanya. Kung saan si Park Ji-hoon naman ay nakangiti matapos dumating ang misteryosong lalaki. At dito ay makikita na nagulat rin si Park Tae-sub matapos muling makita ang kanilang big boss. Sa puntong ito ay makikita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng magarang damit at nagpahayag sa bida na ikinagagalak niya daw na makilala siya nito, at wika niyang pakilala sa bida na siya nga daw pala si Lee Jung-ryung. Dito ay inihayag na ang Ares Guild ay ang pinakamakapangyarihang guild sa kanilang bansa at isa sa nangungunang 5 guild sa buong mundo. Sapagkat sila ay mayroong malawak na impluwensya sa mga hunter pati na rin sa ekonomiya at politika. At ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa guild na yun ay si Lee Jung-ryung, kung saan nagsisilbi ito na isa sa 2 S-rank na hunter sa buong South Korea. Sa sandaling ito ay agad na nakilala ni Taecyeon si Lee Jung-ryung sapagkat ang matandang ito ay isa sa pinakakilalang tao sa buong South Korea. At sa puntong ito ay nagtataka na iniisip ni Taecyeon na kung si Lee Jung-ryung ba ang naging utak sa lahat ng ito. At nagtataka rin niyang iniisip na sa lahat ng pagkakataon na meron sila ay kung bakit siya pa ang kanyang makakaharap dito ngayon. Pero napaghalataan na ni Taecyeon na mukhang si Lee Jung-ryung talaga ang tinutukoy ni Park Ji-hoon mula pa noong simula. At kung siya nga talaga ang tinutukoy ni Park Ji-hoon ay malamang na ang Ares Guild ang nasa likod ng lahat, kung saan ito ay nagbigay ng katuturan sa lahat ng mga katanungan ni Taecyeon. Kaya't sa mga sandaling ito ay napagtanto ni Taecyeon na mukhang hindi naging maganda ang takbo ng mga bagay-bagay sa kanya. Matapos nito ay agad nagsalita si Lee Jung-ryung na mukhang hindi daw naging masaya si Taecyeon matapos siya nitong makita. Tumugon naman ang bida na kung sino ba ang hindi masisiyahan matapos makita ang isang kilalang S-rank na hunter na tulad niya. At wika pang tanong ni Taecyeon na kung bakit hindi daw muna batiin ito ang 2 tao na nasa kanyang harapan. Sapagkat naniniwala daw si Taecyeon na malapit sila sa isa't isa. Sa kasunod nitong galaw ay agad na pinagtawanan ni Lee Jung-ryung ang mga pahayag ni Taecyeon, kung saan tinanong niya ang bida kung paano daw niya nasabi na siya ay malapit sa kanila. Dito ay nagsalita si Lee Jung-ryung na sa tingin niya daw ay mukhang magkakilala naman daw sila ni Guildmaster Park Tae-sub mula pa noong dakilang digmaan. At wika niyang tanong kay Park Tae-sub na kung siya ba ay sumasang-ayon sa kanyang pahayag. At kasunod nitong galaw ay agad na bumangon si Park Tae-sub at kaagad na yumuko sa harapan ni Lee Jung-ryung, kung saan inihayag nito na kay tagal na din daw noong sila ay nagkita, at dito ay tinawag ni Park Tae-sub ang lalaki bilang Vice Guildmaster Lee Jung-ryung. At dito ay makikita na nagtanong kaagad si Lee Jung-ryung sa kay Park Tae-sub na kung ano ba ang nangyayari dito sa kanila. Sumagot naman si Park Tae-sub na mayroong lang daw hindi magandang nangyayari ngayon, kung saan humingi ito ng paumanhin sa kanya dahil kinakailangan pa nito na masaksihan ang ganitong mga kaganapan.
Nagsalita naman si Lee Jung-ryang na hindi niya man daw alam kung anong uri ng hindi pagkakaunawaan ang mayroon sila, pero wika niya na mukhang dapat daw nila itong pag-usapan ng mabuti. Kaagad namang tinanong ni Lee Jung-ryang kung sino daw ba ang isang bata na kanyang kasama. At dito ay nagsalita si Park Tae-sub na siya daw ay mula sa kanyang guild at kasama na nila daw siya mula pa noong panahon ng pagsasanay. At kasabay nito ay maririnig ang boses ni Park Ji-hoon na nagsalita sa Big Boss na ikinalulugod daw niya na makilala siya nito. Kung saan siya ay nagpakilala sa kanya bilang si Park Ji-hoon at siya daw ay nagmula sa unang team ng Myeongdong Guild. Kaagad namang nagdulot ng pagtataka sa bida ang kanilang pinag-uusapan dahil mukhang ayaw pa daw nila umamin na kasabwat nila ang hinayupak na matandang ito. At sa kasunod nitong galaw ay nagtanong si Lee Jung-ryang sa ating bida na kung nagawa ba nitong marinig ang kanilang mga pinag-uusapan dalawa ni Ginoong Park Tae-sub. Sapagkat kung ito daw ay gustong usisain ni Tae-kyung ay tiyak masasabi niya daw talaga na hindi pa sila kailanman nagkita ni Park Ji-hoon sa buong buhay niya. Ngunit kahit papaano ay nagawa naman daw nila magkita ni Guildmaster Park Tae-sub pero hindi naman daw yun kadalasan. Tumugon naman si Tae-kyung na kung ang paminsan-minsan na pagkikita daw ba nila ni Park Tae-sub ay kasama na din ba doon ang pagpaplano upang magpadala ng mga Black Hunters para putulin ang mga braso ng isang hunter. Kaagad namang tumanggi si Lee Jung-ryang sa mga paratang ni Tae-kyung kung saan inihayag niya sa bida na masyado daw siyang nagiging madrama. At sa kasunod nito ay nagpahayag si Lee Jung-ryang na dahil magkakilala daw sila ni Ginoong Guildmaster Park Tae-sub ay gusto niya daw sana tumulong upang maayos ang problema sa pagitan nila. Kaya't muli niyang tinanong si Tae-kyung kung sumasang-ayon ba ito sa kanya. Kaagad namang napagtanto ni Tae-kyung na ang bastardong matandang ito ay hindi na parito para tumulong sa pag-areglo ng kanilang away, ngunit alam niya na ito ay nagbibigay ng isang banta sa kanya upang siya ay tumigil na dito. Dahil dito ay agad nagsalita si Tae-kyung na sa kanyang tingin daw ay hindi na daw kinakailangan yon, sapagkat ito daw ay isang personal na usapin. Dito ay makikita na unting-unti nang pumuputok ang mga ugat ni Lee Jung-ryang sa likod ng kanyang batok. Sapagkat nagsisimula na itong makaramdam ng pagkainis mula kay Tae-kyung. At dito ay kanyang inihayag sa bida na mukhang napakamatapang niya daw klaseng bata sa edad na ito. At dagdag pa niya na kahanga-hanga din daw ang kanyang pagiging determinado sa lahat ng bagay. Tumugon naman ang bida na ilang beses na daw niya naririnig ang mga ganitong klaseng pahayag. At sa kasunod nitong galaw ay muling nagtanong si Lee Jung-ryang kung nagawa na ba ni Tae-kyung na marinig sa iba na siya ay isang mayabang klaseng bata. Dito ay tumatawa na sumagot si Tae-kyung sa kanyang pahayag na palagi daw niya naririnig ito mula sa iba. Kaya hindi na daw ito bago sa kanyang pangdinig. Kasunod nito ay makikita na parang naiinis na si Lee Jung-ryang at pumuputok na ang mga ugat sa kanyang noo, pero ito ay kanyang pinipigilan na ipakita sa lahat upang siya ay hindi mapaghalataan. At dito ay tumugon ng matanda na ang mga batang matapang at may matinding determinasyon ay madalas daw na hindi nauunawaan ng lahat. Ngumiti naman ang bida at nagpahayag na sa kanyang tingin ay mukhang tama naman daw ang kanyang sinabi. Ikinatuwa naman ni Lee Jung-ryang na sa isang beses ay sumang-ayon rin sa kanyang pahayag si Tae-kyung. At dito ay kanyang inihayag na ngayon daw ay mas nagiging sikat na si Tae-kyung at pumapalapit na sa edad na 30, ay mukhang mas mainam daw para sa kanya na umiwas na lang siya sa ganitong uri ng gulo. Nagpasalamat naman si Tae-kyung sa kanyang pag-aalala, pero hindi daw siya sumasang-ayon sa kanyang gustong mangyari. Dahil ang mga nagsasabi lang daw ng mga ganoong bagay sa kanya ay mga tanga na tao na parang bumabalik sa pagiging bata na pag-iisip. At wika pa ng bida sa kanya na wala naman daw dahilan para umatras siya mula sa mga iilang aso na humaharang sa kanyang daanan. At dito ay tinanong niya si Lee Jung-ryang kung sumasang-ayon rin ba siya sa kanyang pahayag. At sa kasunod nitong galaw ay bigla na lamang tumahimik ng saglit si Lee Jung-ryang at nag-iisip kung ano ang dapat nitong gawin sa bida. At matapos nito ay kaagad na tumatawa namang sumagot si Lee Jung-ryang na hindi daw magiging maganda ang isang bagay kung siya ay kakagate ng isang agresibong aso. Pilosopong sumagot naman si Tae-kyung na ang isang agresibong aso daw ay isang aso pa rin, kaya't wala daw dapat ikatakot sa kanila. Sapagkat kung ang mga nasa harapan niya daw ngayon ay mga aso ay tingin niya naman daw ngayon sa sarili niya ay isa naman siyang lobo. Sa kasunod nitong galaw ay nagbigay ng isang seryoso at maangas na tingin si Lee Jung-ryang. Kung saan inihayag niya kay Tae-kyung na kung paano naman daw kung ang tigre pala ang siyang humaharang ngayon sa kanyang daan,
At sa tingin niya daw ay mukhang magiging ibang usapan na daw ito dahil mas delikado ito at hindi basta-basta kayang patakbuhin. Sa puntong ito ay tumitig si Taekyang ng mapanakit na tingin sa kay Lee Jong-ryang, kung saan makikita na hindi rin ito inaalis ng matanda ang kanyang paningin sa bida. At sa mga sumunod nitong galaw ay agad niyang inihayag kay Taekyang na kung susubukan niya man daw ang mga bagay na pumapasok sa kanyang pag-iisip, ay tiyak na posible daw na magwawakas ang lahat sa kanyang kamatayan kung siya ay magiging mapilit. Tumugon naman ang bida na wala daw may nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanila at kung sino ang mauuna na babagsak. Sapagkat ang isang malakas na batang lobo daw ay maaaring manalo laban sa isang matandang tigre. Dahil ang balat daw ng tigre ay hindi kayang taguin mula sa mga mata at pangil ng lobo.